So ngayon, bubuksan na natin ang key text natin, 1 Corinthians chapter 1, verses 9 and 10. Siguro sa Tagalog, Edwin, Tagalog tayo babasa. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak si Jesucristo na ating Panginoon. 10. 10. Mga kapatid, ngayon ay nanawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayong lahat ay magsasalita sa isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahagi kundi kayo'y nagkaisa sa isang pag-isip at layunin lamang. Okay. So, ngayon, ang tumatawag sa atin ay ang Panginoong Diyos upang ipasama niya tayo sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, ito yung ating papasukan. No? Kung sasama tayo sa ating Panginoong Hesus, ito ngayon yung bubuksan natin. At tanungin natin si Brendo kung halimbawa, makikisama tayo sa ating Panginoong Hesus. Ano magiging buhay natin? At paano tayo susunod sa Kanya o makikisama sa Kanya? Mamumuhay tayo ng gaya ng sinabi niya sa atin, ng sample niya. Kasi kaya pumunta si Jesus dito para ipakita sa atin yung dapat natin sundan. Maging ehemplo. Kaya kung paano siya namuhay, sundan natin yung pamumuhay niya. Okay, napakaganda na. Dadagdagan naman ni Elder Edwin ito. Mamumuhay tayo, makikisama na tayo sa ating Panginoong Hesus. So, ano na ang buhay natin? Ano ang matutunan natin sa Kanya? Ano ang mga iiwasan natin? Ano ang iisipin natin? Ano ang sasalitain natin para maipaliwanag natin Siyempre, yung buhay natin, pag tayo ay sumusunod sa Panginoon, yung pananalitaan natin ay dapat maunahon. Very good Pangalawa, makikita sa ating buhay yung karakter ni Kristo. Kasi mahirap naman na tayo ay bilang sa mananampalataya. Ang galing natin magbasa dito o hindi natin sa kabuhayan. So, maganda talaga na isa kabuhayan natin. Yung ating nabasa. Kasi katotohanan yan dito Amen. Basta na pinasa mo. Diba? So kung ikaw ay binago ng Holy Spirit, dahil mayroon kang kaugnayan sa Kanya, at ipagkulit ka ni Kristo, so ang buhay natin araw-araw, mayroon talagang magandang buhay. Kumpak na magandang tingnan sa ating kapwa. Amen. So, ibig sabihin, hindi tayo hihiwalay kay Kristo, hindi tayo kukuha ng kaugalihan o doktrina naman sa iba maliban lamang sa mga ipinasulat ng ating Panginoong Hesus kasi sumasama tayo sa Kanya. Ayan, So si Melba, anong masasabi mo, Melba, lalo na sa inyo ng mga kababaihan, ang pagsama natin kay Jesucristo na Panginoon natin? Tinawag tayo ng Panginoong Diyos. Sabi niya, ang Diyos ay tapat. So siya ang tumatawag sa atin upang isama niya tayo sa ating Panginoong Hesus. Bilang ikaw ay isang babae, ano naman ang masasabi mo tungkol sa pakikisama mo ngayon sa ating Panginoong Hesus? Kunana din yung verse 10, the last version, to be completely united with only one thought and one purpose. Nagmayat ajay no mapagkaykaysaan tayo aming anak na. Lalo di pandemic, may sangit pa nila kay Ita. Pulos nga kami nga already compound minang kumaham na ita maakay. Tawan dato yung bagbaga na nga completely united. Nag-pandemic lang, magutunda nga mapansi kapilya. So nga, permiti nga ikaranaga nila kay ta. Wow. At ngay kumakoy di pamahilang.
Oo. At kasi naglas nga. Oo. Kaya takas pinutin ko na buwa kami lang at hindi Pero kami kami makimigwe, Oo. makilisper, Mm-mm. Sabado pa'y awo pa'y umay nga makigimong. Ako, pakardang makapati pagnunot na Nangarap ninter. kaya pa'y mabuting da, noong. Mm. Nga datayo milang chikong pa, ako may tikobi di jay. Mm. Diba? Datayo milang DJ nga makigimong. Apay mabuting tayo nga makigimong. Mm-mm. Yung handamit nga namin naawatan nung takasla. Mabuting da, nga mahawaan ng sakit. So, nga nagpintas dahil ito So, yung nagpintas dito nga adal tayo. Yeah. So, Na-text nga na adal tayo. Pangalan. so kastat ko na ano. So, hingan natin si Sir Makuin ng additional na kaisipan tungkol dyan sa pakikisama natin sa ating Panginoong Hesus. Sabi dito, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo. Mm. Kung tapat siya, hindi ba dapat maging tapat din tayo? Mhm. Tapat siya na tumawag sa atin. Actually, pag tinawag ka niya, napaka-privilege yun. Mhm. Call yun eh, call. Call yun. Mm. Pero, buwasan tinanggap mo yung call niya, ibig sabihin tinanggap mo yung kanyang saving grace. Mm. Dapat maging tapat ka rin sa kanya. Maging Oo. faithful tayo sa kanya. Tapat siya eh, na tumawag sa atin. Tinanggap natin yung pagtawag. Maging tapat din tayo. Ang tanong ko ba paano? Yun na lang yung tanong. Pero maging tapat, isa sa mga dapat karakter Mm. ng miyembro ng iglesia is maging tapat. Mhm. Tapat siya eh. Tapat siya sa mga pangako niya sa atin. Ano naman yun sa atin? Mhm. Yun yung akin dito. So, paano tayo magiging matapat sa Kanya, no? So, ang katapatan natin sa ating Panginoon ay nakabase lamang sa kaalaman natin sa Kanyang mga salita. Kasi, kung hindi natin malalaman ang Kanyang pamantayan, maaring sabihin natin sa Kanya na tapat tayo, ngunit hindi pala dahil may kulang. Kaya nga dito, pumapasok yung 20 to 29 ng Matthew. Tignan natin yung 20 to 29, ano? Kasi, baka inaakala ng isang tao na tapat siya sa Panginoon, ngunit naliligaw pala dahil may kakulangan sa kanya. 22 verse 29 ng Matthew. Para makita natin ano, ito ay isang teksto na magbibigay sa atin ng kaalaman tungkol sa ating katapatan sa ating Panginoon. Basahin mo nga, Melba. Jesus answered them, how wrong you are. It is because you don't know the scriptures or God's power. Okay. Diyan, Brenda, ano dyan? Ngayon ni Jesus simumbag, ket kinunana kadakwada, maalinaw kayo, agsipod tadi kay amo dagiti susurat, wenno ti pan nakabalin ti Dios. Sa Tagalog, sir? Sumagot si Jesus, maling-mali kayo, palibhasa'y hindi nyo nauunawaan aking mga kasulatan, ni ang kapangyarihan ng Diyos. Ayan, ano? So, ibang version yata dyan, ano yan? Diba ito? Ay, ba Sige, basahin mo. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. So, dito pala, kahit na inaakala ng isang tao na tapat na siya sa Panginoon, sa pag-ibig at saka sa kanyang pananampalataya, kung hindi pala niya nalalaman ang mga kasulatan at kapangyarihan ng Diyos, maaaring magkamali siya sa palagay niya sa kanyang sarili. Kaya, kinakailangan na ang katapatan natin ay magmumula talaga sa karunungan natin o kaalaman natin sa pagbabasa ng kanyang mga banal na salita upang huwag nila tayong madaya at huwag din nating madaya ang ating sarili mismo. Kasi napakahirap na tayo mismo ay dadayain natin ang ating sarili. Tapat ako sa Panginoon. Ngunit yung pala, hindi naman alam yung mga bagay na dapat niyang alamin tungkol sa Panginoon. Magandang magdagdag kuya dun sa naunang verse kanina. Yes, sir. Yung tanong mo kasi papaano eh. Oh, sir. Sir. Seek ye first the kingdom of God Wow. and His righteousness. Hmm. Unang-una, isipin natin kasi dito sa last na verse sa Mateo 20:29, eto na yun. Ayan. Palibhasa hindi nyo nauunawa ng kasulatan at kapangyarihan. Yan, oo. So, seek ye first the kingdom of God Yeah. and His righteousness. Yung kingdom niya at saka yung righteousness niya. Hmm. Kapangyarihan at saka yung Ayan. Napakaganda. So, yun muna. Yeah. Para malaman natin na dito sa unang verse kanina. Ayan, ano? Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos, ano?
at ang kanyang katwiran, ano? Napakaganda. Napakaganda itong pag-aaral natin. So, papasok tayo siguro sa panibagong topiko, ano? Depende sa mga katanungan ngayon.